Nako, kaya naman pala nag-isip mamamatay tao na naman itong vice presidente po natin kasi mukhang alam niya na bago pa ang araw na ito na yung bank at tax records niya bubuksan na. No? Kaya nitong nakalipas na mga araw kung ano-ano na namang mga kriminal na kaisipan ang kanyang mga sinasabi. Ito kasi ang balita mga tol. Sa sa balita po ng Bilyonaryo News Channel 2 hours ago, BIR, 4 banks comply with impeachment court subpoenas. The Office of the Clerk of Court confirmed it has received subpoena documents from the Bureau of Internal Revenue and 4 banks as part of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. The office said it continues to receive documentary submissions in compliance with the Senate Impeachment Court's subpoenas. Ang dami oh. Grabe. Metrobank, BDO, Security Bank, PS Bank, Security Bank, BDO, Metrobank, tapos merong hindi ko mabasa na 2 kulay pulang boxes. Nako! Eto na tayo ngayon sa katotohanan. Kung walang tinatago si Sara Duterte, wala kayo dapat ikabahala mga DDS. Pero kung makikita po natin ang laman ng mga dokumento na ito at talagang napakayaman pala ni na Duterte, partikular itong si Sara Duterte, sana naman ang mga DDS mag-isip-isip na po kayo. Yan ni-receive na po ng Secretary General ng Senate of the Philippines. Yan alams na mga tol. Kaya pala, nagkakaganito na naman si Sara Duterte. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun yun. Ang lupit pala ni Trillanes sa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuta lang ang ICC. Tapos sasabihin nyo, weak. Ano ba talaga? Mga DDS, ano ba talaga? Sabi nyo, weak si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, tuta niya lang yung ICC. Pwede bang maging weak ang tuta lang ang ICC? Ang ICC binubuo ng napakaraming mga bansa. Tapos tuta lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila Trillanes. O di, paano yan? Sablay na yung naratibo nyo na weak si Pangulong Bongbong Marcos. Sorry. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. They found what? And they found Marcos, Trillanes, and Parang teacher ng elementary, mga tol. Di ba ganun yung teacher mga tol ng elementary kapag ka nagtuturo? Di ba mami? Pagka nagtuturo kayo dati, ganun na ganun. Uulit-ulitin mo yung sinasabi mo kasi mga bata yung nasa harapan . Pagka mga bata ang nasa harapan mo, ganun talaga yung sasabihin mo . Parang nagtuturo sa harapan ng mga bata itong si Sara Duterte. Ganyan kayo ginagawang uto-uto nitong hinahanga ninyo mga DDS. money Yes. in the Philippine case. Magsisimula ako sa paalala sa International Criminal Court na hindi nila pwedeng gamitin sa mga desisyon nila ang mga sinasabi natin. Kaya huwag kayong maniniwala dyan kay Sara Duterte, mga DDS. Pinapahamak niya yung iniidolo niyang si Rodrigo Duterte. Alam niyo mga DDS, kung talagang mahal ni Sara Duterte tatay niya, hindi niya babanggitin niya mga ganyang kataga.
kapahamakan yan para kay Rodrigo Duterte. Biruin mo, inaalipusta mo yung korte na nagtatrial sa tatay mo. Naku, nang teting naman na yan. Imbis na makatulong, lalo niya lamang binibigyan ng problema tatay niya. Patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating mga actions of support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, sa mga assessment at opinion natin. Dahil walang nagbabawal sa Rome Statute na ipahayag natin ang ating mga nararamdaman. Lahat ng kanilang pinapalabas, nire-release publicly, ay pwedeng pag-usapan at pwedeng bigyan ng komento. Kaya lagi ko sinasabi, kapag ako ay tinatanong, ano ang tingin ko sa desisyon Okay lang naman na magkomento eh. Ang problema, yung mga sinasabi mo, katulad ng akusasyon mo na ang ICC tuta ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Antonio Trillanes. Tama ba yung komento na yon? Maling-mali yun. Alam mo sa sarili mo na hindi kailanman magiging tuta ng sino man ang ICC. Pero dahil pinalalabas mong tuta ni PBBM at ni Trillanes, edi uulitin ko lang yung sinabi ko kanina, sinungaling kayo para tawaging weak si Pangulong Bongbong Marcos. Sa bagay, simula nung nakulong si Rodrigo Duterte, di nyo na siya matawag na weak, di ba? No, napansin nyo ba yon mga tol? Nung napakulong na si Rodrigo Duterte, hindi na nila matawag na weak si Pangulong Bongbong Marcos. Nung makulong si Apollo Kibuloy at kung sino-sino pa, hindi na nila matawag na weak. Hanggang bangag na lang sila sa pagtawag kay PBBM. na nilabas ng ICC. Ang sinasabi ko lagi, walang basihan sa batas. Ano ba ang pinagbasihan nila? Libro ng isang tao na hindi mo naman alam kung ano ang kredibilidad? Correct. Suporta ng mga tao? Siyempre, dahil dating head of state yan, dating pangulo yan, minahal yan, minamahal yan ng marami. Siyempre, meron talaga tayong ipapakita na suporta. Ako, anak, kapamilya, siyempre, magagalit ako sa ginawa. Naku nung teting na yan, nung inaresto tatay mo, napaka-relax mo lang eh. Kitang-kita ka sa labas ng Villamor Airbase, relax na relax ka. Tapos nung makulong si Zuleika, si Attorney Zuleika Lopez, galit na galit ka, nag-meltdown ka. Kaya pinagbantaan mo ang buhay ni Pangulo ng unang ginang at ng dating speaker. O, sino ngayon ang mas mahal mo? Mga tol, binabalikan lang natin yung mga pangyayari ha. Hindi po yun fake news. Kita naman natin na nung nakulong si Rodrigo Duterte, nung inaresto ito, hindi siya nagwala. Relaxing lang siya sa labas ng Villamor Airbase. Hindi sila makapasok eh. Pero relax siya. O, kay Zuleika Lopez, galit na galit si Inday Sara Duterte. Kaya nagtatanong ako, sino ngayon ang mas mahal mo? Tatay mo o si Attorney Zuleika Lopez? Sa aking ama at sa isang Pilipino na ninakaw, kinuha, kinidnap doon sa Pilipinas para ihatid dyan sa ICC. Let us start in the year 2017. In 2017, a lawyer submitted a communication to the International Criminal Court. And this was supplemented by a communication by former Senator Trillanes and another person. That was in 2017. In 2018, the court took it under Medyo bilisan nga natin. Paano ba mapapabilisan to? Walang paraan kung paano mabibilisan tong kanyang pagsasalita. Nasa Facebook kasi tayo. Sige, tiyagain na lang natin mga tol. After all, nire-reaction na lang naman natin. Hindi ko na sa inyo pinapakita habang nagsasalita para kahit paano mabawas-bawasan yung galit ninyo. Alam ko naman na naiinis kayo eh. Kaso lang, hindi natin pwedeng hindi masagot ng maayos kung hindi natin mapapakinggan. Kasi
Nagpapaliwanag ngayon itong si Sara Duterte, pero hindi naman siya gumawa nun, hindi niya kayang gawin yun. Kahit abogada to, hindi niya kayang gawin yun. Yung 2 pages na press statement ng Office of the Vice President, pirmado niya, no? Tingnan natin kung ano na naman panggagaslight. Kasi sinasabi, taken out of context daw yung mga sinabi niya. O, tingnan natin mamaya. Consideration. Between 2017 until 2021, there was an investigation, no investigation, put on hold. Let us start first with the complainant. Who is Trillanes? Trillanes is the person behind Character assassination na sila, no? Hindi naman yun ang punta doon eh. Kahit masamang tao si Trillanes, ipagpalagay natin for the sake of arguments, kung may mga ebidensya laban sa tatay mo, makakaapekto ba yun sa integridad ni Trillanes? Oo. Sa kaso na isinampa ni Trillanes? Hood Mutiny and the Manila Peninsula Siege. Yes! Which Yun nga ang pinakapunto dun eh. No? Kaya nga, kahit mali yung nangyari noon, dahil dapat sila'y magpoprotekta at all times sa ating peace and order, no? Pero makikita mo na kaya nangyari 'yon kasi talamak ang korupsyon nung mga panahong iyon sa paniniwala ni na dating Senador Antonio Trillanes at ng kanyang mga kasama. Hindi sila nagnakaw ng pondo ng bayan. Sila yung nagtatanggol sa paniniwala nilang pinagnanakawan ang pondo ng bayan ng mga nakaupo sa ating gobyerno. No? Kaya, paano mo sisirain yung integridad, kredibilidad ng tao ng mga panahong iyon tumindig, although mali yung kanyang naging kaparaanan, pero tumindig para sa tama. Di ba? Kaya nga nanalo, 2-termer senator si Antonio Trillanes eh. Nagawan nyo lang ng kaparaanan na masiraan sa harapan ng publiko, kaya nung muling kumandidato sa pagkasenador noong 2022, ay hindi na nanalo. Kasi napakalat na ang fake news eh. Pero kahit ganon, kahit kaliwat kanan ng pagpapakalat nyo ng fake news kay dating Senador Antonio Trillanes, tumindig siya sa kanyang ipinaglalaban. At very consistent siya. Nagsipagtalikuran na halos lahat, nakulong na ang ilan, nagsitahimik na ang iba, pero nananatiling consistent sa kanyang pakikibaka laban sa korupsyon di umano ng mga Duterte, si dating Senador Antonio Trillanes. Nanghihinayang nga lang ako kasi tingin ko kung sa 2028 kakandidato na si dating Senador Trillanes sa pagkasenador muli, baka manalo na siya eh. Marami kasing mga PBBM supporter at even mga loyalista ang boboto kay Trillanes sa totoo lamang. No, yung mga dating galit sa kanya dahil napaniwala ng mga kasinungalingan ng mga Duterte laban kay Trillanes, sigurado hindi na po yun maniniwala pa sa mga pinapakalat katulad ng mga sinasabi nitong si Sara Duterte laban kay Trillanes. At bagkos, kung siya'y kakandidato, unfortunately, nagsalita na siyang hindi siya kakandidato sa 2028, tingin ko mananalo na itong si Trillanes. Sana magbago pa isip niya mga tol. was against who? It was against President Gloria Macapagal Arroyo. Trillanes stood on the platform of anti-corruption against Arroyo. We do not know the dealings, the negotiations behind the mutiny and the siege. That is not discussed publicly. When did we next see Trillanes? We saw him next in the Jejomar Binay attack. Vice President Binay was a candidate, a presumptive candidate for the 2016 election. Meron din namang basihan yon, no? May mga ebidensya din naman na ipinakita doon. In fact, yun nga po ay talagang nailatag sa harapan ng publiko eh. Kaya yung sinasabi nitong si Sara Duterte dito na parang niyang inilalatag sa harapan ng mga DDS na hindi dapat paliwanaan si Trillanes dahil ito po'y tagapag-atake daw
o attack dog. Alam ninyo, consistent, no? Yan ang hindi dapat natin kalimutan. Ako, nagkamali ako nung mga panahon na namumuno itong mga Duterte. Medyo naniwala ako sa naratibo nila eh. No, na akala ko hindi maayos si Trillanes. Pero kung titingnan po ninyo, very consistent siya. Ano yung consistency ni Trillanes, mga tol? Fighting against corruption. No more, no less. Sundalo pa siya. Panahon ni Rodrigo, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. O, lumalaban na siya sa korupsyon. Panahon ni Aquino, kakandidato sa pagka-vice presidente si Jojo Marbinay. Meron silang impormasyon na corrupt din yung tao di umano. Kaya nilabanan niya. At inulit niya yon sa panahon ni Rodrigo Duterte, kaso lang hindi na paniwalaan si Antonio Trillanes eh. Kung kayong mga loyalista na bumoto kay Rodrigo Duterte nung mga panahong iyon, naniwala at hindi nyo binoto si Rodrigo Duterte, sana wala tayong 6 na taon na pamumuno ng Duterte na nagbigay sa atin ng dobleng pagkakautang ng bansa. No? Yun ang pinakamasaklap na katotohanan dyan eh. Dahil sa pagboto ng mga bumoto kay Rodrigo Duterte, binaon ni Rodrigo Duterte ang bansa sa pagkakautang. Iniwan ng Aquino administration ang mahigit sa 6 na trilyong pagkakautang. Tapos, nung lumisan itong si Rodrigo Duterte sa kanyang posisyon bilang Pangulo, almost 13 trillion na ang pagkakautang ng Pilipinas. Lugmok na lugmok po tayo sa pagkakautang. Kaya ang nangyari tuloy ngayon, pati yung utang ni Duterte administration, ang naghihirap bayaran ang Marcos Jr. administration. Kaya lumulobo tuloy ng lumulobo yung pagkakautang ng Pilipinas na sa ngayon ay nasa 18 trilyon na. Pero kung susumahin mo pa rin, di hamak na mas malaki talaga ang inutang ni Rodrigo Duterte. And nasaan? Nasaan ngayon yung resulta ng mga pagkakautang na yon? Partikular yung mahigit 13,000 flood control projects sa panahon ng tatay mo. Nasaan na yung mga flood control projects na yon? Lalong-lalo na sa City of Davao. Every now and then, nauulan, katakot-takot na baha, kawawa naman yung mga taga City of Davao. Tapos kayo, hindi kayo mapaghanap, hindi kayo makita ng mga panahon na binabayo sila ng ulan at baha. No? Bigla pang lilitaw yung mayor nyo diyan sa City of Davao. Tapos politika pa ang uunahin instead na tulungan yung mga kababayan nyo diyan sa City of Davao. And then what did he do? He attacked Vice President Binay on the platform of anti-corruption. Corruption. But you must remember, he never attacked President Aquino on the platform of anti-corruption. And you remember the Ako mga tol kasi hindi naman ako politically active before. Pero dati din akong pulis kaya hindi ako masyadong aware politically. Hindi kami nakikialam dyan Dapat apolitical lang mga pulis. Pero sa totoo lang mga tol, ang administrasyon ng Aquino, kung may korupsyon, hindi po ganun kalala Hindi katulad sa panahon ni Rodrigo Duterte at unfortunately, sinamantala ng mga pinagkatiwalaan ni Pangulo yung posisyon na ibinigay sa mga pinagkatiwalaan niya. Kaya ganun din nagkaroon ng malalang korupsyon sa panahon ngayon. Ang mahalaga lang ngayon, ina-address ni Pangulo at marami nang nakulong. Pero sa panahon ni Aquino, I believe, nakapagpakulong pa nga ito ng mga senador. Di nga lang na-convict dahil kinalauna naging presidente si Rodrigo Duterte. We do not know kung anong naging hocus-pocus, bakit nagkaganon bigla ang naging desisyon ng korte. Yung kasabwat, nakulong si Janet Napoles, na-convict, tapos yung mga senador na naging kakampi nitong Duterte na walang sala. No? Saka, alam niyo itong mga Duterte na ito, manggagamit talaga ito. Nung panahon na kumakandidato pa lamang si dating Pangulong Aquino, sila sumuporta dyan. Hindi sila maingay. Hanggang 2014, 2015 na lamang po sila nag-ingay at kung ano-ano pong mga
pinagpapakalat na kasinungalingan na pinaniwalaan po ng tao. Si Nino Barsaga mismo nagpapatotoo eh. 'Di ba? Sa mga nakalipas na panahon na inamin ni Nino Barsaga na noong mga panahong iyon binuo kagad nila yung social media alliance nila para lumikha ng ingay pabor para kay Rodrigo Duterte at magpakalat ng mga issue para masiraan ang Aquino administration. O, ganun yung sistema. Kaya itong sinasabi nitong si Sara Duterte, mga tol, puro panggagaslight po ito eh. Kasi kung sinasabi niyang si Trillanes daw ay walang ginawa sa korupsyon ng Aquino administration, aba, sila mismo walang ginawa. Ang mga Duterte, nung mga panahong pinapakinabangan pa nila ang Aquino administration, tahimik lamang sila. In fact, iimbestigahan pa nga dapat sila eh. 'Di ba? Nung maging Secretary of Justice si Leila de Lima, iniimbestigahan na ang mga Duterte sa Davao kaugnay ng mga extrajudicial killings doon. Kaya yun, pinersonal pa nga yun ni Rodrigo Duterte. I-correct niyo ako kung mali itong mga pagkakatanda ko, mga tol, ha? Kaya lahat ng sinasabi dito ni Sara Duterte, maliwanag po itong pang-uuto na lamang sa mga nasa harapan niya na mga DDS, no? Sa bagay, mga DDS na lang naman ang naniniwala sa kanya. Ngayon, talon tayo ng balita. Ito po ay may kaugnayan naman sa issue ng korupsyon pa rin. Pero ang tinututukan dito ngayon itong si Senator Ping Lacson, yung baluarte nitong si Alan Peter Cayetano. Kaya medyo excited na ako, mga tol. Mabubuo na ba ang BJMP? Bong, Jinggoy, Marcoleta at Peter, if ever, lahat may kasong plunder. Kasi plunder ang nakikita nitong si Senator Ping Lacson na maaaring maikaso dito kay Alan Peter Cayetano eh. Tapos umuugong yung mga balita kanina na parang gusto raw ng ceasefire nitong si Alan Peter Cayetano. Kaya ang tugon dyan sa post nitong si Ping Lacson sa X account niya, ceasefire my put. Anong uri ng tao ang magde-declare ng giyera? Toyga ng dala at laway ang bala? Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire? Pabulong pa? Nililihim, natatakot na ba kayo? Alan Peter Cayetano? Kasi may mga ebidensyang hawak sina Senator Ping Lacson at yan nga po ay ipinasa na sa Office of the Ombudsman. Basahin po natin itong nakalagay na artikulo sa kanyang website, pinglacson.net. Lacson, sinopla ang alok na ceasefire matapos ibuking ang mga anomalya sa infra project sa Taguig ni disgrasyadong ex-SP Cayetano. No, talagang pinapahiya na nitong si Senator Lacson si Cayetano eh. Hindi niya na tinatawag na former Senate President kung hindi disgraced Senate President, no? Ani Lacson nitong Webes, ang alok na ceasefire ng isang taong walang habas na umatake ng walang anumang dahilan ay isa lamang galaw ipokrito upang muling makapag-ipon ng lakas para makapaghanda para sa susunod niyang pailalim na galaw. Ceasefire my put. Anong uri ng tao ang magde-declare ng giyera? Toyga ng dala at laway ang bala? Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire? Pabulong pa, anya sa X. Ang tila alok na tigil alitan ay dumating matapos ilantad ni Lacson ang tinawag niyang damning evidence ng double billing at iba pang irregularidad kaugnay ng slow protection at iba pang mga proyekto sa Taguig City. Nako, may mga ebidensya talaga. Delikado itong si Alan Peter Cayetano dito. Matapos niyang maipasa, kasama ang kanyang team ang mga ebidensya sa ombudsman, sinabi ni Lacson na ilalahad niya ang delicious na mga detalye ng mga anomalya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga flood control project. Nauna nang sinabi ni Lacson na handa siyang ibuhos ang lahat upang ipagtanggol ang kanyang integridad matapos umanong lumampas sa hangganan si Cayetano nang magparinig ito na questionable ang pagtaas ng kanyang net worth. Iginiit ni Lacson na lumago ang kanyang yaman
sa pamamagitan ng lehitimong negosyo sa loob ng 3 taon na wala siya sa Senado. Idinagdag niyang ang integridad ang kanyang pinakamahalagang pag-aari na minana niya sa kanyang mga magulang. O, di ba? Yan ang mahirap kapag kayong mga nag-aakusa ay meron palang mga bahid ng karumihan. Ako, na-experience ko dito yan eh. Napansin nyo mga tol? Nung hindi ko pa niladadlad yung pagbabayad ko ng buwis at yung kinikita ko dito sa social media, panay sabi ng mga bayaran sa akin tong mga DDS ngayon. Oh, may mangilan-ngilan lang na nagsasabi pero hindi sila nakatutok, pero yung mga dating nakatutok sa atin wala na. Tamemi na sila, no? At hindi ako masabihan ng mga kapwa ko vlogger diyan sa kabilang parlor na ako'y bayaran kasi pag sinabi nilang ako'y bayaran, aba, irereklamo ko sila sa BIR. Sa totoo lang, pwede kong gawin yon. Ha? Yung mga content creator ng DDS, no? Sino-sino ba yung mga yan? Yung mga malalakas kumita sa social media? Aba, pwede nating ireklamo yan sa BIR. Paimbestigahan sila kung sila ba'y nagbabayad ng tamang buwis sa kanilang mga channel na ginagamit. No? Eh ako, kaya kong gawin yon na magpaimbestiga kasi yun ang maganda rito. Katulad ni Senator Lacson na para sa kanya wala siyang bahid ng dumi pagdating sa korupsyon. Pagdating naman dito sa ating programa at kay Tapuan, wala rin silang maibabanat sa atin, lalong-lalo na sa pagbabayad ng buwis. Marami akong mga flaws sa buhay. Pero pagdating dito sa social media, aba, ikinararangal ko ang unang-unang gampanin ng bawat Pilipino na dapat nagbabayad tayo religiously ng tax. Napansin niyo 'yon mga tol? Ha? Napansin niyo? Oh, sige nga, yung mga matitigas ang mukha diyan na mga DDS, kayo ba'y nagbabayad ng tamang buwis? Ha? Katulad nitong mga nanonood dito sa atin ng mga tatanga-tangang DDS, no? Tapos tama si Professor Antonio Contreras kung makabanat sa gobyerno itong mga tatanga-tangang DDS na ito, napakawagas. Pero mga numero unong pumipila para sa ayuda, kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ha? Banat kayo ng banat sa gobyerno pero napila kayo sa ayuda. Napila kayo kung ano man yung mga ibinibigay na serbisyo ng gobyerno. Anyway, punta na tayo sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. O, ito naman po ang naging interview kay Attorney Cayosa. Pakinggan po natin ito mga tol. Anong Article 1, no? Itong mga misuse ng paggamit itong confidential funds. So, medyo nakakagulat yung mga bank withdrawals Nung pinapanood ko, maikli lang yung yung kanilang 'di ba, yung trial day, pero marami ho silang mga binunyag talaga na binanggit dito yung takeaway, yung parang unusual na withdrawal na yung isa 125 million 4 times, a total of 500 million, yung isa namang Hoy, mga tatanga-tangang DDS hindi ako nagyayabang. Nakikita nyo ito. Nakikita nyo yan sa screen? Yan yung nasa taas ng ulo ni Sara Duterte. Yan ang BIR registration ko. I-scan nyo yan. Scan nyo. Makikita nyo yung record, yung BIR registration dyan. Magteting to mga to. Ha? Pag kayo may mga nagsabi-sabi ditong bayaran si Tapuan, inaamin ko bayaran ako. Yan nga ang topic natin mamayang alas 8 ng gabi. Dahil may raffle tayo, 30,000 pesos plus 20 t-shirts. Pero, ang pagbabayad sa akin, social media. At nagbabayad ako ng tamang buwis. May makikita ba kayong ganyan sa mga content creators sa pinapanood nyong mga DDS kayo? Ha? Sinabanat ba iba? Nagbabayad ng tamang buwis yan? Yung Jack Argota, yung Joey De Vibre, Sinamawi, nagbabayad ba sila ng tamang buwis? Aba, mukhang dapat yata tayong magkusa. Pumunta kaya ako sa BIR tapos ireklamo yung mga yan. No, paimbestigahan kaya natin ng mga yan kung nagbabayad ng tamang buwis. Alam nyo, pag hindi kayo nagbabayad ng tamang buwis, tax evasion yon. Huwag nyong ikatwira na binabawasan na ng tax ng Estados Unidos yung sahod natin. Hindi yon. Hindi yon pagbabayad ng tax dito sa Pilipinas. Pag kayo nanonood sa mga vlogger at sinasabing sila'y nagbabayad ng tax dahil binawasan ng Estados Unidos,
Tax evader ang nangyayari doon. Tax evasion. Estados Unidos lang ang kumukuha ng tax nila partly. Pero dapat lahat ng kinikita mo dito sa Pilipinas, nagbabayad ka ng tamang buwis. Oh. Nasaan na yung mga basher ko? Nawawala na sila mga tol eh. Nawawala na sila. Pero may mga nagagalit sa akin ngayon eh. No? Kasi dapat daw di ko sinasabi tong mga to. Baba na tayo sa kung sino-sino. Tapos tayo mismo niloloko natin ng gobyerno. Ano ba naman 'yun? Hindi porket tayo bumabanat kung kani-kanino, yung mga pagkukulang natin, kalilimutan na din natin. Dapat nga tayo mismong mga kumikriticize sa kanila, dapat tayo mismo sumusunod sa batas. Testify, si Nenita Camposano naman, yung sa DepEd Land Bank, 112 million, parang tatlong cheque naman, 37.5 million. As far as you are concerned, itong development, how would you assess it, Attorney? Competent at marunong naman yung mga bank managers at mukhang nagsasabi naman ng katotohanan sapagkat tayo na may experience sa bangko, may kliyente tayong mga banks, alam natin yung proseso. So, pretty ganun ho naman talaga yung mga pangyayari sa bangko. But we understand yung kanilang characterization dito sa mga nababanggit o inimbestigahan mga withdrawals na unusual nga. Unusual in the sense na ang lalaking amount. Kaya nga, a few days before, kinakailang tawagan sila para magdagdag ng cash nila kasi wala naman silang ganyang kalalaking cash. Kaya nga Kayong mga DDS kayo, na hindi marunong magbayad ng buwis, no? Huwag niyo akong yabangan dito. No? Talaga pinagmamalaki ko na ako yung nagbabayad ng buwis. Kasi sa totoo lang mga tol, hindi ba kayo nahihiya sa kapwa natin Pilipino? Yung ang mga sinasahod ay fix, sumasahod ng 30,000, 40,000, 50,000 kada buwan. Walang takas yun sa tax. Naka-withheld kagad yung tax nila. Tapos tayo rito, kumikita tayo ng 100,000, hindi tayo magbabayad ng tamang buwis. Ang kapal naman ng pagmumukha natin noon. Ano yung kabig lang tayo ng kabig? Tapos yung obligasyon natin sa gobyerno, ayaw natin bayaran? Ito, in general, sinasabi ko to sa lahat. Dapat maging outspoken tayo dito, mga tol. Ganun lang kasimple yun eh. Ang lakas-lakas ng loob ninyong magsipagbanat, partikular sa gobyerno, tapos kayo mismo. Yung mga, sino-sino ba mga DDS vlogger? Hindi kasi ako nakapalo sa mga yan. Si Maharlika, taga Estados Unidos naman yan eh. O si Banat Bay. Sino pa? Tingnan natin ang channel ng mga yan, mga tol. Si Banat Bay. Sasabihin ko sa inyo, i-reveal ko sa inyo, sa estimate lang, kung magkano kinikita ng mga yan. Si Banat Bay merong 1.38 million subscribers. Siya ay merong 443,753,915. Okay? Ako, ang total kong views, 28 millions. 28 million. Okay? Ang kinita ko dito, ipapakita ko sa inyo. Ng teteng na yan, sige, magsubukan tayo rito. Tingnan natin. Pag hindi nagbabayad ng buwis ang mga yan, may kalalagyan niya mga yan. Ito lifetime. Papakita ko sa inyo yung lifetime ko. Ang kinita ng channel na ito, lifetime, ay $86,000, $572. Ipa-convert natin yan. Gawin na lang natin, wag yung ngayon kasi mataas masyado ngayon eh. Gawin na lang natin 55 pesos o 50 pesos na lang. 50 times 85,000. Nakita nyo? Kumita na ang channel na ito ng 4,250,000 sa 28 million views. Yan Total views ng channel ko. Just imagine mga tol. 40 million pala, I'm sorry, 40 million views.
40 million views. Kumita na ng $85,000. Oh, just imagine, 40 million. Kay Banat Bay ilan? 443 times 10 nyo ngayon. I-times 10 nyo ngayon ito. Times 10. Okay? Di ang kita ni Banat Bay, 42,500,000. Ang estimated tax dapat nito, kukunan mo iyan mga more or less 20%. Times 0.20. Dapat si Banat Bay nakapagbayad sa gobyerno ng 8.5 million pesos. Total of taxes niya. Sa estimated natin roughly. Rough estimate yan. Pero gawin na lang natin 5 million pesos. Dapat si Banat Bay nakapagbayad ng 5 million pesos sa kanyang sa kanyang income tax return. Kaya niya bang ipakita 'yon sa harapan ng publiko? I doubt it na nagbabayad siya ng tamang buwis. Ha? Sino pa yung mga vlogger diyan? Ha? Kala ninyo ha? Ako, uulitin ko sa inyo, kaya kong panindigan ito. Ha? Kaya kong panindigan kasi nagbabayad ako ng tamang buwis. Eh kayo, mga DDS vlogger, maghalongkatan tayo sa BIR ngayon. Kayong mga trolls, di na kayo nahiya. Yung mga Pilipino na ang sahod, fix. Yung mga supervisory, managerial position, hindi exempted sa tax yan. Meron silang withholding tax. Umaaray sila kada sila'y sasahod, ang laki-laki nung ibinabawas ng tax. Tapos kayo, milyon-milyon ang kinikita ninyo, di kayo nagbabayad ng tax. Sige nga, china-challenge ko kayo ngayon. Ipakita nyo nga kung nagbabayad kayo ng tax kasi ako kaya kong ipakita sa inyo. Ha? Kaya kong ipakita sa inyo na ako'y taxpayer. Oh. Oh, ito nga yung mga registration ko. Oh. Diba? Hindi pa na ibibigay sa akin ng accountant ko yung huli kong binayad. 118,000 pesos yun. Kasi, ganyan lang yung kinikita ko. Eh kayo, kumikita kayo ng malaki, sigurado mas malaki dapat ang binabayad nyo sa gobyerno. Nasaan na yung mga basher natin dyan? Di kayo makapambash ngayon. Kasi totoo tong sinasabi ko. No? Ano lang naman yun eh. Kung gusto nyo lumagay sa tama ang gobyerno, unahin nyo sarili ninyo. Branches. O. Pangalawa, very unusual din sa transaksyon ng gobyerno kasi yung land bank, yan yung depository ng halos lahat ng government agencies. So yung mga legitimate at mga regular transactions, it is usually issued na cheque. Tapos, Kaya nga. cheque, pangalan nung supplier, contractor, o sino man kailangan. Anyways mga tol, i-relax ko na boses ko kasi mamaya meron tayong raffle alas 8 ng gabi yun. No? Ito yun yun. Raffle tayo mamayang gabi. To. Nasaan na yun? Bakit di ko makita? Dali ah. Ito ba? Oh, yun oh. Oh. Yan, mamaya mga tol. Alas 8 ng gabi. Huwag kayong mawawala ah. Kasi yung present lang ang mananalo. Pagka hindi present, ang gagawin natin mamaya, i-draw natin ang i-draw. Tapos hanggang sa matapos, bibigyan natin pa ng 10 minutes. Pagka wala, aalisin natin yung mga wala, dodraw tayo ulit ng panibago. No? Ganun ang gagawin natin mamaya. Kaya maraming salamat. Pwede pa kayong humabol. Paano makasali? Ganito po gagawin ninyo mga tol. Kayo'y pupunta dito sa profile ko. Pero para mas makita nyo yan ng maayos, dito, top 1 merch tayo. Sa mga umorder ng t-shirts, i-ship po bukas yung inyo pong mga order, kaya paki-settle nyo na po yung mga balanse. O mag-comment po kayo dito ng inyong pangalan. Ha? Para makasali, i-comment ang pangalan. Para makasali, i-comment ang inyong pangalan. O yan, ibaba ko dyan. Hindi po dito sa live. Dito po kayo magko-comment, nakikita nyo po ito. Di ko lang na-update ito. Pero 30,000 na po ang ipapamahagi natin. Ha? Oh. Yan ha.
O, paano? See you later, alas 8 ng gabi mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.